nagko-complain because of the fact na maski pa paano, ang Diyos magandang trato sa amin eh. Ang problema dyan, di ba, na-mention din dun sa interview niyo last week, na ayaw mag-participate na rin ng mga grupo na magsasaka dito sa referendum. Ayaw nilang sumali sa referendum na inuutos ang Supreme Court. Anong gagawin mo sa kanila? Kung gusto nyo matupad. So mananalo ngayon, yung pipili na naman ng stocks. Correct. Tsaka yung nirereklamo nga ni Kong Piping, di ba nga nag-rally dyan kasi nung time na nagkagulo? Oo. Dala-dala ni dating Congressman Satur Ocampo eh. So, ibig sabihin, hindi taga Luisita. Oo. Diba? Pero meron, ang dami kasi nilang grupo dyan eh. May alyansang ganito, may ganyan-ganyan. Pero paano ang problema pag binibigyan ng pagkakataong pamili? Nanalo talaga, yung majority ang gusto is tax. Mas practical para sa mga stocks kasi ang problema is the management. Tsaka yung puhunan, kapital, at kung stocks meron na magkukumpute para sa kanila, ibibigay. Pero sinasabi nga daw, pag agrarian reform, kunyari, mamimigay ka ng lupa, kasama raw yung kalabaw, fertilizer, hindi ganun ang paliwanag ng batas. Lupa, bahala ka na kasi ikaw na magmamanage eh. Ikaw na may-ari eh. Diba? Pero hindi ganun. Ang nangyayari tuloy, yung mga nauna pa nabigyan ng lupa, binenta lang uli. Di lalo naghira. Pero malalim kasi at mahirap pa ika nga iharapin din yan dahil yung Pangulo naman, pag tinignan mo, kukunti naman yung share sa Luisita, pilit na idinidikit siya. Dahil pag-aari ng pamilya mo. Di ba? Pag-aari ng pamilya mo, ay may-ari, tsuhin mo eh. Di ba minsan may pamilya tayo na ang tsuhin mo na, wala kang pakialam sa tsuhin mo. Saan magkagalit kayo? Di ba? Okay, pasadaan na natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito. Narito na ang ating Ronda Reports. Natagpuan po isang bagay ng isang babae sa Sampaloc, Maynila. Positibo namang tinuro ng isang lalaki na siyang huling nakasama ng biktima ilang minuto bago ang krimen. Yan ang Ronda Report ni Dante Perelio. O Dante, suspect ba yung huling nakasama niya? Igan, tama ka dyan. Wala nang ang buhay nang matagpuan ang isang di pa nakikilalang babae sa harapan ng gate ng isang residential compound sa Sampaloc, Maynila, pasado alas 11 kagabi. Agad namang inaresto ng mga otoridad ang 22 anyos na si James Narag matapos ngang ituro ng kanyang mga katrabaho na huling nakitang kasama ng biktima bago maganap ang krimen. Pero mariin namang itinanggi ng suspect Igan na si Narag ang mga paratang laban sa kanya. May lihim umanong galit sa kanyang dalawa dahil sa inggitan sa kanilang trabaho. Kaya sa pilit dinidiin ng mga ito. Inaalam pa ng pulisya kung pinatay sa sakal o nilunod ang biktima. Gayon din kung may tangkang panggagahasa dahil nakalilis ang pangibabang saplot nito. Yan ang aking Ronda Report mula sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Sa ibang balita, muling niyanig po ng isang malakas na lindol ang Japan kahapon na may lakas na magnitude 7 at may epicenter na malapit sa hilagang silangang baybayin nito. Kaya agad na naglabas ng tsunami alert ang Japan Meteorological Agency at pinalikas sa mga manggagawa sa nasirang Fukushima Nuclear Power Plant. Ito rin po ang lugar kung saan tumama ang malakas na lindol noong March 11 na pumatay sa mahigit 21,000. Buti na lang at wala namang naiulat na nasaktan o nasira sa pinakahuling pagyanig. Samantala, matapos naman ang nangyaring pagbabaklas ng Mandaluyong government sa billboard ng Philippine rugby team na Volcanoes noong isang linggo, babala po ng MMDA, masusundan ito ng pagbabaklas ng iba pang billboards. Posible ngayong araw may mga mababaklas muling hindi umano kaya-ayang mga billboard o kaya hindi sumusunod sa National Building Code. Makikipag-ugnayan ng MMDA sa ad board para mailatag ang ilang mungkahi ng kanilang binuong komite sa posibleng guidelines sa mga billboard. Ang operasyon na yan ng MMDA sa mga sinasabi nilang malalaswang billboard, bubusisiin sa talakayan with Igan mamaya. Dapat baklasin yung structure mismo, yung kasi sobrang lalaki. Yung bakal mismo. Tapos yun nga, mag-abide sila kung anong size lang talaga ang dapat. Bakit may nakita pa rin ako hapon sa EDSA? Ano naman? Nakaubad din. Bawal ba yung nakaubad? Marami. Naka-brief? Naka-brief, naka-underwear. Basta malaswa ang Pero bakit pa paano kunyari, nakaka-distract. ang produkto mo, underwear, paano gagawin mo? Yun nga yung Sa lalagay sa ulo. Hindi ba, hindi ba depende yun eh. Ang problema ko rito, sobrang laki. Dahil may limit lang talaga ang mga suggestive yung mga, kung naalala niyo dati yung mga ads na mga underwear, nakasandong puti, nakaputi na brief, di ba? Tapos yun lang ang pinapakita, nakatayo lang siya, nakasmile, di ba? Yung mga post din ngayon yung medyo kakaiba than before. Ngayon may mga kalokohan ng ini-inject Philippine Volcanoes.
Yun, rugby diba? team Tapos yun eh. lahat. Oo, yun talaga pangalan nila eh. Kaya nga may volcanoes dahil sa Ascal. Sila naman sa rugby. Volcanoes, anong sama sa vulkan? Pero kumbaga umabot siya dun sa point na naitayo yung billboard na yun, tapos ngayon nagbabaklasan tuloy, di ba? Para, di ba at some point na namamaga, magma, ganon. Sabi nga ni Susan, siguro nga kung isang tao lang pwede, hinihiwalay-hiwalay. Pati hindi masyado napansin. Mahirap daw kasi. Ito kasi parang tatlo-tatlo, apat, anim pa pa. Dami-dami mga Sabi ni yan. Susan, mahirap daw pumaling ng ulo. Dapat isa lang. Dapat Lalo isa na pag ulit. nagmamaneho, baka mapakabi ka pa sa kanan yan. Si Susan yun. Diretso ka dun sa river. Oo nga naman, mga boys, pakialam ng boys. Samantala, pinagmamalaki ng MMDA na naging epektibo ang kanilang kampanya kontra speeding sa Commonwealth Avenue kung saan bumaba raw na 24% ang naitatalang mga aksidente doon. Kaya panukala ni Quezon City Representative Winston Castelo, ipatupad na rin ang 60 km per hour speed limit sa buong Metro Manila. Ayon sa House Bill 4745 o Speed Limit Act of 2011, maglalaal ang gobyerno ng 100 million pesos para sa mga kakailanganing gamit sa kampanya gaya ng speed laser gun at CCTV cameras. Pero kahit suportado ng MMDA ang panukala, sinabi nitong hindi lahat ng nangsangan angkop para sa 60 km speed limit. Sa ngayon, bukod sa Commonwealth Avenue, pinatutupad din ng 60 km speed limit ito sa Osmeña Highway, Rojas Boulevard at Macabagal Boulevard. So yung EDSA, hindi ba kasama? Hindi pa. Hindi pa. Kasi sa batas, 40 lang nga yan. Grabe. Bitaw sa public hearing, 40. Panong araw kasi yan. Hindi, tsaka hindi mo na kailangan yata mag-speed limit sa EDSA parating traffic. Hindi naman umuusad masyado eh. Pero alam mo ba, napansin ko minsan na hindi speed limit ang problema. Yung swerving. Oo, totoo rin yun. Yun, tsaka yung volume din talaga. Yun ang nangyari nga. Also yung ring ba? Kasi pwedeng mabilis ka, tapos ayun, kaya Bigla ka. may ano ka, may Tapos ano ba? pangalawa nakita ko, bukod sa tricycle, motorsiklo rin problema ngayon sa Ay, kalye. totoo yun. Singit ng singit, Diba? no? Minsan, di mo na mapansin eh. Wala talaga eh. Talagang Pero cheapest form of transport. bumiyay kayo ng Sabado o Linggo ng umaga. Sila yung Sarap. hari ng EDSA. Sana silang magkaroon talaga ng lane na sinusunod. Oo nga, Yun ang tama dapat. Kasi actually nakaka-paranoid Minsan bigla na lang may susupot Out of nowhere. Nandiyan na, oo, Oo, diba? It's for their safety din Yes. sana na magkaroon ng Oo. better Yes. roads para sa kanila. Okay, samantala, bumuelta naman ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa mga umaatake sa mga obispo at iba pang taong simbahan kaugnay ng anomalya sa PCSO. Ay Monsignor Pedro Quitorio, Director ng CBCP Media Office, naging sacrificial lambs ang mga obispo. Naging sacrificial lamb, ika nga yung obispo na itong sinasabi nila kung totoo man na mayroong mga 6 million na mga aid para sa mga mahirap. Sa likod nito mayroong bilyones na kinakailangan daw ayon sa Senate hearing maipaliwanag. Parang it's just a drop in the bucket. Yung kung kukumpara mo, parang instead na pagtutuon mo ng pansin yung mall, na pagtuunan mo ng pansin yung sari-sari store na mali na sobrang liit. Ayaw din daw isipin ng simbahang Katoliko na ang mga pag-atake ito ay ganti sa kanilang paninindigan kontra sa Reproductive Health Bill. Dahil maglalabas na ng konkretong pahayag ng CBCP ngayong araw tungkol sa isyu ng anomalya sa PCSO. Wala pa naman reaksyon ng PCSO sa mga binitawang pahayag ni Monsignor Quitorio. Ang Malacanang naman naging maanghang ang sagot sa simbahan. Paano raw naging sacrificial lamb si Butuan Bishop Juan de Dios Pueblo samantalang personal daw itong humingi ng regalong sasakyan kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Sa Miyerkules, harap na sa Senado ang 7 obispong pinangalanan ng PCSO na umano'y nabigyan ng mga mamaaling sasakyan ng nakaraang administrasyon. Ayan. Hindi kasi unang lumabas, sabi Pajero, di ba? Bishop Pajero nga yung Yes, Pajero 7. Pajero 7. Oo. Lumitaw sa Senate hearing, ni wala palang Pajero. Ano, Ni walang Pajero? Mitsubishi tsaka Safari. Hindi nga. Walang lumabas na sasakyan eh. Ang lumilitaw nga ito pang kay Pueblos na personal niyang request. Pero si Pueblos isa lang siya sa Marami. napakaraming mga obispo. Ang problema dyan, yung mga bishop, diretso pong nananagot sila sa Santo Papa.